Sa buhay, hindi may iwasan ang mga pagsubok. Mga hamon na magbibigay sa atin ng pagkakataon upang matuto tayo magpatawad at magtulungan. Ang pagkakaibigan ay parang isang puno na tumutubo sa mga taon ng sama-samang pag-aalaga, pag-unawa at pagtanggap. Sa kabila ng mga pagkakaiba at mga personal na laban, natutunan ng tatlong babaeng magkakaibigan na ang tunay na halaga ng pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa kung gaano katagal silang magkasama, kundi sa kung paano nila pinipili na manatili at magtulungan sa bawat pagsubok. Ang kwentong ito ay magpapakita ng isang mahalagang aral. Sa bawat kaganapan ng ating buhay, ang mga tunay na kaibigan ay hindi nang iiwan. Sila ang magbibigay lakas sa atin upang magpatuloy. At sa bawat hakbang na tinatahak natin, sila ay naroroon, handang magbigay ng suporta, pagmamahal at pag-unawa. Halina at sabay-sabay po nating pakinggan ang pagkakaibigan ng tatlong babae na pinamagatang Stronger Together. Si Kat, Jenny at Faith, tatlong magkakaibigan na matagal nang magkasama sa hirap at ginhawa. Bagamat may kanya-kanyang buhay at mga problema, hindi kailanman nagkulang ang bawat isa sa pag-aalaga sa kanilang pagkakaibigan. Mula magkakilala, sila ay hindi na nagkahiwalay. Hanggang sa may kanya-kanyang pagsubok, nagsimula silang magtulungan at magsuportahan sa lahat ng aspeto ng buhay. Si Kat ang may asawa sa kanilang tatlo, isang mapagmahal at maalaga na misis. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang pamilya, palagi pa rin may oras para sa mga kaibigan. Si Jenny, isang independent na babae na may boyfriend na si Gerald, isang binatang may mga pangarap, ngunit sa pagkakataong yon, nagsisimula pa lamang sa mga proyekto at nangangarap na magandang simula at trabaho. Samantalang si Faith, ang pinakabata sa tatlo, isang single at masayahing tao na laging abala sa kanyang mga career goals at pangarap sa buhay. Bagamat magkakaiba ang kanilang mga landas, ang pagkakaibigan nila ang nagiging sandigan ng bawat isa sa mga pagsubok ng buhay. Kahit gaano pa man kalayo ang narating nila, ang kanilang samahan ay hindi matitinag. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumating ang mga pagsubok na tila susubok sa kanilang samahan at sa kanilang mga sarili. Isang hapon sa isang simpleng kapihan sa tabi ng kalsada, nagtipon-tipon ang tatlong magkakaibigan. Wala pa mga taong tumatambay sa lugar, kaya't naging tahimik at magaan ang kanilang pag-uusap. Si Kat, nang may amoy ng pagkamami, ay napansin ang seryosong mukha ni Jenny. Jenny, anong nangyari? Bakit may mabigat akong nararamdaman? May nangyari ba? Tanong ni Kat habang ibinababa niya ang kanyang tasa ng kape. Ay, wala Kat. Ang init lang kasi ng araw eh. Sagot ni Jenny. Ngunit hindi maitatago sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Si Faith, na medyo hindi sanay sa ganitong mga seryosong usapan, ay nagtataka. Sige nga Jenny, usap tayo. Wala kang itinatagong problema sa mga kaibigan mo, di ba? Hindi na nakapagpigil si Jenny at napabuntong hininga ng malalim. Alam niyo ba, si Gerald has been acting so distant lately. Ang dami niyang dahilan kung bakit hindi kami magkasama. Tapos lagi ako naghihintay. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kapag magkasama naman kami, parang lagi niya akong iniiwan. Para bang may kulang na sa relasyon namin. Nagulat si Kat sa sinabi ni Jenny. Ano? Bakit hindi mo pa siya kinakausap ng masinsinan? I've tried, Kat. Pero parang hindi ko na siya kayang intindihin pa. Sagot ni Jenny habang nakatingin sa mga mata ng kanyang mga kaibigan. Si Faith, na may kakaibang pananaw sa buhay, ay nagsalita. Baka kailangan mo lang magbigay ng space kay Gerald. Ang mga relasyon kasi minsan dumadaan sa mga pagsubok. Hindi palaging perfect. Oo nga, pero paano kung ganun? Lagi na lang kami nagtatalo. Lagi na lang kasi siyang tama eh. Hindi ko na yata siya kayang pagtiwalaan. Tanong ni Jenny. Napansin ni Kat na medyo nangihina si Jenny. Kaya nag-decide siyang magsalita. Kat, tandaan mo, walang relasyon na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Lahat tayo may mga pagkakataong nahihirapan. Pero kung nagmamahalan kayong dalawa,
hindi mo dapat siyang i-give up agad. Magkakaibigan tayo. Kaibigan mo kami. Kaya nandito kami para makinig at magbigay ng payo. Tumingin si Jenny sa mga mata ng kanyang mga kaibigan. Nakita niyang may malasakit sila sa kanya at nagsimula siyang makaramdam ng konting ginhawa. Sana nga. Sobrang labo kasi ngayon ng mga bagay. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Pero totoo, mahal ko siya. Ang pinakamahalaga, communication, Jenny. Sabi ni Faith. Buksan mo lang ang puso mo at huwag kang matakot magsalita. Habang ang mga kaibigan ay abala sa kanilang usapan, si Kat napansin ang mga senyales ng isang mas malalim na suliranin sa kanyang buhay. Sa mga nakaraang linggo, si Kat ay tila napagod at tila hindi na kasing saya ng dati. Napansin din ni Jenny at Faith ang pagbabago ng kanyang ugali. Alam ko hindi ko kayang iwasan si Sean. Pero parang ang dami na ng tampuhan namin eh. Parang hindi ko siya kayang sabayan sa mga problema. Hindi ko kayang maging misis na hinahanap niya. Bulong ni Kat. Isang araw pagkatapos ng isang mainit na usapan tungkol sa kanilang mga problema, nag-decide si Kat na kausapin si Sean, ang kanyang asawa. Honey, kailangan ko na bang tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang baguhin? Hindi ko na alam kung paano pa kita matutulungan eh. May kulang ba sa akin? May hinahanap ka ba? Tanong ni Kat sa asawa habang pinapahid ang luha. Si Sean na hindi sanay sa ganitong mga usapan ay nagkibit balikat. Kat, hindi ko alam kung ano pang gusto mo. Gusto ko lang naman sana magkasama pa tayo. Maging maayos ang buhay natin. Pero ang hirap din ang kalagayan ko. Minsan sa buhay natutunan ni Kat na hindi lahat ng sagot ay madaling matutunan. Magkaibang tao sila at hindi laging magkakasundo sa lahat ng bagay. Pero sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagkaroon siya ng lakas upang magpatuloy at magtulungan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Mahal niya ang kanyang asawa at sa kabila ng mga pagsubok na yon, mas pinipili niyang manatili sa piling nito. Sa kabilang banda, si Faith na single pa rin. Tila wala sa mood ng mga panahong yon. Laging masaya, ngunit nang makapagpahinga siya sa isang gabi ng mga party, napansin niyang nagsimula ng mawalan ng saysay ang mga bagay sa kanyang buhay. Si Faith, hindi nakatanggap ng tamang suporta sa mga oras na kailangan niyang mag-decide tungkol sa kanyang career at personal na buhay. Oh, anong nangyayari, Faith? Tanong ni Jenny nang makita niyang malungkot si Faith habang nagkakasama sila sa isang masayang hapunan. Parang wala na ako nakikita sa mga bagay na ginagawa ko eh. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Para bang pagod na ako? Hindi na tinanggi ni Kat na may mga pagkakataong nawawalan sila ng lakas. Alam mo, Faith, bilang nakakatanda sa inyo, hindi masama magpahinga. Minsan, kailangan mong maglaan ng oras para hanapin ang sarili mo. Pero ang hirap kasi eh. Parang ang dami kong expectation sa sarili ko. Tapos parang hindi ko siya matugunan. Sabi ni Faith. Okay lang na mawalan ng direksyon, Faith. Sagot ni Jenny. Lahat tayo dumadaan sa mga ganitong sitwasyon. Mahalagang magbigay tayo ng space sa ating sarili upang malaman ang ating mga pangarap at kung paano tayo magtutulungan. Sa huling bahagi ng kanilang kwento, nang dumaan sila sa iba't ibang pagsubok, natutunan nilang hindi lang sila magkaibigan, kundi isang pamilya. Ang pagkakaibigan nila ay hindi matitinag. Dahil sa bawat hamon at pagsubok, ay nahanap nila ang kalakasan at suporta mula sa isa't isa. Alam niyo ba mga sis, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Sean, o sa inyo, Jenny at Gerald, o kung paano ako maghahanap ng direksyon. Pero alam niyo kung ano natutunan ko? Sa bawat pagsubok, mahalaga ang mga taong kasama mo. Kayo, sabi ni Kat habang binabaybay nilang magkakasama ang isang park. Tanging mga mata na puno ng pagmamahal at pagpapasalamat ang ipinakita nila sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang mga pangarap, mga relasyon at mga personal na hamon, pinili nilang ituring ang isa't isa bilang tunay na magkakapatid. Ang pagkakaibigan nila ay hindi natitinag ng mga pagbabago sa buhay.
Ang kanilang samahan ay magiging pundasyon nila sa mga susunod na araw, buwan at taon. Mahalaga ang pagkakaibigan, hindi lamang sa mga magaan na panahon, kundi sa mga pagsubok na dumaan sa buhay. Ang tunay na pagkakaibigan ay nagsisilbing lakas at gabay upang magpatuloy, kahit gaano pa ito kahirap. Sa kabila ng ating mga personal na problema, ang mga kaibigan ay nagsisilbing katuwang sa buhay. At ang pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa ay siyang magpapalakas sa bawat isa upang magpatuloy sa laban ng buhay.